O Diyos, mahabag ka sa akin. Mahabag ka sa amin. Bigyan mo kami ng kapangyarihan. Bigyan mo kami ng pangunawa na mga instruction na ibinigay sa amin para sa ikabubuti at ikararangal ni Kristo sa iglesia ay aming pong magampanan. Tatakot kami sa iyo, Panginoon. Hindi dahil sa masama kang Diyos, kung hindi, ayokong pababayaan mo kami. Hindi ako makakasurvive kung hindi mo ko tutulungan. At wala kaming magagawa anuman kung kami po ay hiwalay sa iyong katuwiran at hindi namin tinignan ang welfare ng iglesia. You sanctify the ministries of the church. Ibalik mo, Panginoon Diyos, ang aming respeto sa iglesia. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, maawa ka sa amin at linisin mo kami sa aming lahat ng karumihan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Chapter 26, verse 17 ng Acts. Nandito yun. Well, wala itong number. So titignan natin dito sa ating banal na kasulatan yung salitang ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil na sa kanila'y sinusugo kita. Bibigyan natin ng attention sa gabing ito yung salitang ililigtas kita sa bayan. Ito ay tungkol sa pagliligtas ng Diyos kay Apostol Pablo. Walang ibang magpapatotoo patungkol sa kaligtasan maliban yung mga tunay na ligtas. Maliban yung mga tao na nakaranas ng kadakilaan ng pagliligtas ng Diyos. Walang ibang magtuturo sa mga tao ng tamang pagpapahalaga at respeto sa mga banal na bagay. Kasiyahan sa mga kaluwalhatian ni Kristo, maliban doon sa mga tao na nakakita ng kahalagahan ni Kristo at ng karangalan ni Kristo. Ganon din si Apostol Pablo. Siya rito sa chapter 26 ay nagpatotoo patungkol sa kanyang pagkaligtas. At hindi siya basta nagpapatotoo sapagkat itong chapter 26, siya po ay nasa harapan ng hukuman. At siya po ay nangangatwiran para sa kanyang sarili sapagkat siya po ay nasasakdal. Bakit siya nasasakdal? Sapagkat ang mga Hudyo ay nagsumplong sa kanya na siya ay sumuway sa batas sapagkat ipinangaral niya ang Panginoong Hesukristo. Ang depensa naman ni Apostol Pablo, isa lang naman ang kanyang pag-asa. Sa 23 verse 6 ng Acts, sinabi niya, ako'y sinisiyasat tungkol sa pag-asa at pagkabuhay maguli ng mga patay. Isang napakaliit na bagay, hindi ba? Isipin mo, ang isang tao ay madala sa hukuman dahil sa isang simpleng pag-asa. Well, sa mga taong walang Diyos, ay parang napakaliit na bagay yan. Pumunta ka sa chapter 26, verse 6 hanggang 8, makikita naman natin dito. At ngayon nakatayo ako upang hatulan dahil sa pag-asa sa pangakong ginawa ng Diyos sa aming mga magulang. Dahil sa pangakong ito, ang aming 12 angkan ay buong pusong nagsipaglingkod sa Diyos gabit araw na inaasahang kamtin at tungkol sa pag-asang ito, ako'y isinasakdal ng mga Hudyo o hari. Bakit inaakala ninyong ito'y hindi mapapaniwalaan kung binuhay ng Diyos ang mga patay? Sa madaling salita, si Apostol Pablo ay nasa harapan ng hukumang ito
na ating binasa sa hukuman ng Haring Agripa. Dahil sa kanyang patotoo patungkol sa Panginoong Hesukristo. Ang kanyang depensa ay makikita natin sa tatlong bahagi. Una, doon sa verse 4 hanggang sa verse 5, ikinuwento niya na simula sa pagkabata siya ay relihiyoso. Verse 2, ikinaliligaya kong lubha, Haring Agripa, na sa harapan mo'y gawin ko ang aking pagsanggalang sa araw na ito tungkol sa lahat ng mga bagay na isinasakdal ng mga Hudyo laban sa akin. Lalong-lalo na sapagkat bihasa ka sa lahat ng mga kaugalian at mga suliranin na mayroong mga Hudyo. Kaya nga ipinamamanhik ko sa inyo na pagdalitaan mong dinggin ako at aking ngang pamumuhay mula sa aking pagkabata na nang unay inugali ko sa gitna ng aking bansa at sa Jerusalem ay nalalaman ng lahat ng mga Hudyo na napagtalastas nila mula pa ng una kung ibig nilang magsisaksi na alinsunod sa lalong mahigpit na sekta ng aming relihiyon ay nabuhay akong isang Fariseo. Sa Philippians chapter 3 verse 4, ikinuwento niya kung paano siya naging isang Fariseo at kung paano sa lahat ng sinasabi ng kautusan siya ay naging masunurin. Philippians chapter 3 verse 4, bagamat ako'y makapagkakatiwala sa laman, na kung ang iba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako. Tinuli na ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo tungkol sa kautusan, ay Fariseo tungkol sa pagsisikap, ay mang-uusig sa iglesia. Tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. So itong si Apostol Pablo, patungkol sa pagiging relihiyoso ay talagang tunay na relihiyoso ito. Na yung mga dati niyang kasama sa relihiyong Judaismo, yun ang nagsuplong sa kanya sa harapan ng hari. At ipinatunayan niya na sa totoo naman, sa umpisa, laban siya sa relihiyong Kristiyano. Pumunta ka sa verse 9 and verse 11 ng chapter 26. Chapter 26 ng Gawa. Tunay na ako may nag-isip na dapat akong gumawa ng maraming mga bagay laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. At ginawa ko rin ito sa Jerusalem at kinulong ko sa mga bilangguan ang marami sa mga banal pagkatanggap ko ng kapamahalaan sa Pangulong Saserdote nang sila'y ipinapapatay ay ibinibigay ko ang aking pagsang-ayon laban sa kanila. At madalas sa pagpaparusa ko sa kanila sa lahat ng mga sinagoga ay pinipilit ko silang magsipamusong. Pinipilit ko sila na magsalita ng laban kay Kristo, kay Jesus na taga Nazareth. At sa totoong pagkagalit ko sa kanila ay sila'y pinag-uusig ko hanggang sa mga bayan ng ibang lupain. So sinasabi ni Apostol Pablo sa harapan ng hari, sa totoo lamang, ako rin mismo galit ako sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Ako mismo, humingi pa ako ng otoridad sa mga pinuno ng mga Hudyo para ang mga taong ito ipabilanggo. Pahirapan, ganyan ko ipinakita ang aking pagiging relihiyoso. Now, yung tanong, bakit hinahatulan ka ngayon na ngayon Kristiyano ka na? Na dati, ang pangarap mo sa buhay, wasakin mo ang relihiyong Kristiyano, ang pananampalatayang Kristiyano. Nalabanan mo si Kristo, bakit ngayon umaasa ka sa muling pagkabuhay ni Kristo? So verse 12 hanggang verse 17, kinuwento niya ngayon kung paano niya nakatagpo ang ating Panginoong Hesukristo. Hinggil dito sa paglalakbay kong patungo sa Damasco na taglay ang kapamahalaan at bili ng mga pangulong saserdote, ng katanghalian o hari ay nakita ko sa daan ang isang ilaw na mula sa langit na lalong maningning kaysa araw at lumiwanag sa palibot ko sa mga nagsipaglakbay na kasama ko. At nang masubasub ako sa lupa, kaming lahat ay narinig ko ang isang tinig nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo,
Bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa iyo ang sumikad sa matulis. At sinabi ko, sino ka baga, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Datapwat magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa sapagkat dahil dito ay napakita ako sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi. Saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin at mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil na sa kanila'y sinusugo kita. Ito ang dahilan kung bakit yung tao na pumapatay ng mga Kristiyano ay nilitis dahil sa kanyang pangangaral alang-alang kay Kristo. Meron siyang nakita kay Kristo. Nagpahayag sa kanya si Kristo. Kinumpirma sa kanya ang mga pangangaral ng mga apostoles. At ang kanyang depensa. Patungkol sa kanyang patutuo, basahin natin sa 1 Timothy chapter 1 verse 12 hanggang 15. Napapansin ninyo, hindi tayo kumukuha ng maigsing talata. Ang talata na kinukuha natin ay halos 3-4 na talata na magkakatabi upang makita natin yung konteksto. Anong sinasabi ni Apostol Pablo patungkol sa kanyang kaligtasan, sa pagliligtas sa kanya ng Panginoong Hesukristo? Nagpapasalamat ako sa kanya na nagpapalakas sa akin. Kay Kristo Jesus na Panginoon natin sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Bagaman ng una ako'y naging mamumuso at manguusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako. Sapagkat yao'y ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya at totoong sumagana ang biyaya ng ating Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan. Na ako ang Pangulo sa mga ito. Ito ay dapat natin pag-isipan sa mga binasa natin. Paanong si Apostol Pablo na isang relihiyoso, walang kapintasan ayon sa kautusan, perpekto ayon sa kautusan, subalit isang dakilang makasalanan. At nangangailangan na iligtas siya ng Panginoon. Kung si Apostol Pablo na isang perpekto pagdating sa batas ay nangangailangan ng kaligtasan at tinawag niya ang sarili niya na dakilang makasalanan, paano pa tayo na hindi naman tayong perpekto ayon sa batas? At hindi tayo relihiyoso sa ating likas na pagiging tao. Kaya nga, ito ay may 4 na implikasyon. Una, ang tao, maari siyang maging relihiyoso. Subalit ang mga pinaniniwalaan niya, ang mga paniniwalang kanyang tinitindigan, ay hindi niya nauunawa ang lubos. Relihiyoso, pero yung kanyang pananampalataya, hindi niya naiintindihan. Ginagawa niya ito, sumusunod siya na parang bulag sa kanyang relihiyong kinaaniban, pero hindi niya naiintindihan. O sumusunod siya dahil sa mga tradisyon, sapagkat ang tradisyon ay bahagi na ng kanyang buhay. Maraming mga tao na nagse-celebrate ng Halloween pero hindi naman talaga nila alam ang turo ng Biblia patungkol sa saan pumupunta ang kaluluwa. Maraming tao na nagse-celebrate ng Christmas, kumukumpleto ng simbang gabi, na hindi na naiintindihan ang dahilan kung bakit si Jesucristo ay naparito sa sanlibutan ito. At yun ay para hindi sila mabulok sa tradisyon. Ito is counterproductive. Kaya nga mga kapatid, unang implikasyon, maari pala tayong maging relihiyoso, pero hindi natin naiintindihan kung ano ba talagang pinaniniwalaan natin sa Diyos.
Na maaari pala tayong maging relihiyoso, na sumusunod lang tayo na hindi sa mga bagay na hindi talaga natin napag-isipan. Dahil lang sa mga tradisyon, o minsan masama pa, sumusunod lang tayo at relihiyoso lang tayo dahil sa mga personal na pakinabang. Pwede yun. Pangalawa, pwedeng mangyari sa tao na lumalakad siya sa katwiran. Ayon sa ipinakikita niyang katwiran. Pero hindi pala siya nagpapasakop sa katwiran ng Diyos. Gumagawa siya ng mabuti. Hindi para magpasakop sa Diyos, kundi para lumaban sa Diyos. Bakit? Sapagkat hindi niya alam ang katwiran ng Diyos. Halimbawa, pumunta tayo sa Roma 10. Romans chapter 10, verse 2 and 3. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Maaring ang tao ay bumanggit ng bumanggit tungkol sa Diyos. Pwede mong i-post yan araw-araw, pwede mong gawing content yan, pwede mong pagmalasakitan ang mga bagay na banal, datapwat hindi ayon sa karunungan at sa pagkakilala sa Diyos. Saan ito umuwi? Verse 3, sa hindi nila pagkakaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. At yan ang problema ng mga Israelita. At yan din ang problema ni Apostol Pablo nung bago siya makakilala kay Kristo. Nagmamalasakit siya sa Diyos at sa mga bagay na tungkol sa Diyos. Kaya lang, hindi niya namamalayan sa hindi niya pagkakilala sa Diyos, ang itinatayo pala niya ay sarili niyang katwiran. At hindi sila napapasakop sa katwiran ng Diyos. At sa pangalawang implikasyon. Pangatlo, pwede pala na ang tao bumabanggit sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Bumabanggit sa pangalan ni Hesukristo. Minsan iisipin mo, siguro Kristiyano rin ito. Minsan sasabihin mo, parang parehas tayo ng pinaniniwalaan. No? Kaya lang, subalit sa katotohanan, yung taong nagbumabanggit sa pangalan ni Hesukristo ay malayo sa kalooban ng Diyos. So ibig sabihin, ang profession ay hindi nangangahulugan na Kristiyano ka. Halimbawa, sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 7:21, hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Makikita mo dito si Apostol Pablo nung siya'y maabutan ng Panginoong Hesus sa daan, nagpakita ang Panginoon sa kanya sa daan, anong binanggit niya? Panginoon. May kaalaman siya tungkol sa Panginoon. Subalit hindi lahat ng tao na nagsasabing may pagkakilala sa Panginoon ay talagang papasok sa kaharian ng Diyos. Maaari rin na ang tao ay merong relihiyon at nagsusumikap para sa mga bagay na banal, subalit sa totoo lang malayo siya sa Diyos. Sinabi ng Panginoon niya sa Mateo chapter 15, verse 8 hanggang verse 9, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Sa makatuwiran ng kalagayan ni Apostol Pablo bago siya makakilala kay Kristo. Hindi na naunawaan na ang kanyang pagkakilala sa Diyos ayon sa kanyang sariling pagkakilala ay hindi magdadala sa kanya ng kaligtasan. Ang kanyang relihiyon ay hindi magdadala sa kanya ng kaligtasan. Ang kanyang pagsusumakit na masunod ang lahat ng kautusan ay hindi nagdala sa kanya ng kaligtasan. Ang kanyang pagtawag ng Panginoon, Panginoon, sa Hebreo, Adonai, ang kanyang respeto sa mga kasulatan ay hindi nagdala sa kanya ng kaligtasan. Si Hesukristo lang ang nagdala sa kanya ng kaligtasan.
na sinabi sa kanya ng Panginoong Hesukristo, ililigtas kita sa bayan. At dahil sa salita ng Panginoong Hesus na iyon, ay si Apostol Pablo ay tunay na naligtas sapagkat hindi niya iniligtas ang kanyang sarili. Kaya't lubos ang kanyang pagpapasalamat sa Panginoong Hesukristo na nagligtas sa kanya, na nagbigay sa kanya ng lakas. Isipin mo kung gaano kahirap para sa isang taong nagbabait-baitan na sumampalataya kay Kristo, samantalang pinagsisikapan niya na maging mabait at umayon sa kanyang tradisyon at umayon sa kanyang relihiyon. Na hindi yan maiisip, totoo ba na kaya akong iligtas ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan lamang ng kanyang salita na ako'y kanyang ililigtas? Totoo ba na ako'y maliligtas sapagkat si Hesukristo ay namatay para sa akin? Totoo ba na ako ay magkakaroon ng bagong buhay at ang banal na Espiritu ay mananahan sa akin sapagkat ako'y sumampalataya kay Kristo? O ganyang klaseng pananampalataya ang nawamatagpuan sa atin ng Panginoon. Kagaya ng isang senturyon na lumapit kay Kristo at sinabi niya, Panginoon, ang aking anak ay may sakit. At ang sabi sa kanya ng Panginoon, halika, sasamahan kita sa bahay mo. At ang sinabi ng senturyon, Panginoon, ako man, meron akong mga tao sa ilalim ko. Kapag sinabi ko sa tao ko, pumunta ka doon, pumupunta siya doon. At pag sinabi ko sa tao ko, halika, pumunta ka rito, pumupunta rito. Ako nga, na tao lang, ay may ganong klaseng kapangyarihan sa mga tao ko. Ikaw, Panginoon, sabihin mo lang ang salita, gagaling na ang anak ko. At ang sabi ng Panginoong Hesukristo, wala ako nakitang ganitong klaseng pananampalataya sa Israel. Wala ako nakitang ganitong pananampalataya sa Israel na magsasabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Subalit sa salita mo lang, sa isang salita mo lang, mangyayari ang gusto mong mangyari. At ang problema sa kaligtasan ay hindi dahil sa hindi natin maunawaan. Ang problema sa kaligtasan sapagkat sinasabi ni Kristo na kaya kanyang iligtas pero ayaw mong magtiwala. Si Apostol Pablo na isang araw, pinapatay niya ang mga Kristiyano. Nang sumunod na araw, sinabi sa kanya ng Panginoong Hesukristo, ililigtas kita sa bayan. Nang sumunod na araw, Kristiyano na siya. Bakit? Sapagkat kinilala niya na si Hesukristo ay Panginoon. At sinabi ng Panginoon, ililigtas kita sa bayan. Ililigtas kita sa mga tao. Ngayon, pag-isipan natin, bakit sinabi ng Panginoon na ililigtas kita sa bayan? Bakit hindi sinabi ni Kristo, ililigtas kita sa impyerno, sapagkat yun ay totoo din. Ililigtas kita sa kasalanan, sapagkat yun ay totoo din. Bakit specifically, sinabi ng Panginoong Hesukristo kay Pablo na ililigtas kita mula sa mga bayan, mula sa mga tao, mula sa lahi nyo, mula sa lahi ng magulang mo? Bakit? Sapagkat may layunin ng Panginoon sa bawat mga naliligtas. Kapag sinabi sa iyo ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo, na ililigtas kita, ang ibig sabihin niya ito, huhugutin kita mula sa kadiliman tungo sa aking liwanag. Kapag sinabi ng Panginoong ililigtas kita, ang ibig sabihin niya ito, mula sa kapangyarihan ng dyablo, ililipat kita sa kaharian ni Hesukristo nating Panginoon. Mula sa pagsamba mo sa Diyos, tungo sa paglilingkod sa tunay at buhay na Diyos. Mula sa pagiging anak ni Satanas, tungo sa pagiging anak ng Diyos. At walang bagay na makapagdedesisyon sa mga bagay na yon maliban sa Hesukristo lang na magsabi, ililigtas kita. Ililigtas kita mula sa kalagayan mo. Bakit kailangan ng mga bagay na ito? Una, sapagkat ang lahing masama at mapangalun niya ay palaging naghahanap ng tanda. Marami sa inyo nakaminig na kayo ng ebanghelyo. Pero bakit ayaw niyo sumampalataya? At sinasabi niyo nagsumasampalataya kayo pero hindi kayo nagsisisi. Bakit? Sapagkat naghahanap kayo ng tanda. Nang hinahanap niyong tanda kay Kristo.
Kasi sinasabi ng banal na kasulatan sa Mateo 12:39. At si Yesu Kristo mismo ang nagsabi, ang masamang salinlahing ito ay mapangalun niya, ay humahanap ng isang tanda. At hindi siya bibigyan ng anumang tanda, kundi ang tanda ng Propeta Jonas. Si Pablo ay isang Hudyo. Ang mga Hudyo ay naghahanap ng tanda. Sa dami-dami ng binasa nila sa kasulatan, hindi nila nakita si Kristo. At nang nakita ng mga Pariseo si Kristo at nagtanong ng mga Pariseo, anong gagawin mo para maniwala kami sa iyo? At sumagot ang ating Panginoong Jesucristo, kung paanong si Jonas ay napasatiyan ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Naintindihan ko sa gabing ito ng aking layunin ay depensahan si Kristo. Ang Ebanghelyo ni Kristo. Ipaliwanag ang magagawa ni Kristo. Wala akong kailangang patunayan na kailangang sabihin kung anong magagawa ng iglesyang ito para sa inyo. Sapagkat si Yesu Kristo ay gagawa sa inyo. Subalit ang kailangan ninyong maintindihan, hanggang ngayon ba ay naghahanap kayo ng dahilan para ialay ang inyong buhay kay Kristo? Sinasabi ng banal na kasulatan, yan ang tanda ng isang lahing masama. Oo, at makadiyos ka, pero pinagdududahan mo si Kristo, paano ngayon yan? O tumatawag ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Binabanggit mo ang pangalan ng Panginoong Jesucristo pero ayaw mong isuko ang buhay mo sa Kanya. Paano ngayon yan? Ang Panginoong Jesucristo ay nagsabi sa atin sa banal na kasulatang ito. At bakit naghahanap ang mga tao ng tanda? Dahil ba sa hindi sila nananalig? Baka nananalig din sila. Kaya nga sila naghahanap ng tanda. Sapagkat gusto nilang makatiyak. Na umaasa na baka si Kristo may gawin bigla. Kahit maraming tao hindi makapagdesisyon sa pananampalataya, baka kasi may gawin si Kristo bigla na kamangha-mangha. Isip niya, baka pag hindi ako nagpatuloy, baka biglang yung inaasahan kong gagawin ni Kristo, baka biglang gawin ni Kristo. Kaya hindi siya makapagdesisyon. Pero bakit naghahanap ang tao ng tanda? Hindi dahil sa pananampalataya. Sapagkat ayaw niyang magsisi. Idiretso mo sa verse 41, magsisi tayo sa paghuhukom mga tao sa Ninive na kasama ng lahing ito at ito'y hahatulan sapagkat sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas. At narito dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Jonas. Iniisip ng mga tao, babaguhin, magbabago ako ng disposisyon sa buhay, marami na akong ginagawa sa daigdig, tatalikuran ko ang lahat ng yan para kay Kristo. Marami na akong kaibigan na inipon ko, na alam ko kapag kaniyakap ko ang Ebanghelyong ipinangangaral mo, yang mga kaibigan ko na yan ay mahihirapan ko ng pakisamahan. Sapat nang ako'y naniniwala. Sapat nang ako'y nagsasabing, Amen, ako'y naniniwala, tinatanggap ko si Kristo. Pero hindi natin pinag-uusapan dito kung naniniwala ka sapagkat kahit ang diablo ay naniniwala din. Subalit ang dahilan kung bakit ang mga taong ito ay naghahanap ng tanda sapagkat ayaw nilang magsisi. At yan ang sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo, ililigtas kita mula sa masamang lahing yan. Ilalabas kita dyan sa ganyang sistema ng sanlibutan. Lahing walang pananampalataya at matigas ang puso sa Diyos. Pangalawa, sapagkat ang mga tao ay mas mapagmahal sa kalayawan kaysa mapagmahal sa Diyos. Likas sa ating pagiging tao ang paghahanap ng kasiyahan at yan ay bahagi ng pagiging tao. Hindi pa madaling gumawa ng kasalanan kapag ang kasalanan ay may kaakibat na kasiyahan at kaligayahan. Kaya may kasabihan ng mga tao,
Kung anong bawal, yun ang masarap. Kung ano ang bawal, yun ang masayang gawin. And yet may mga bagay na alam nating makasisira sa atin pero ginagawa pa rin natin. It's because masaya, maligaya, masarap. At yun ang problema ng tao. Ang taong malayo sa Diyos ay mas mapagmahal sa kalayawan kaysa mapagmahal sa Diyos. Basahin mo sa 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3, 1 hanggang 4. Tapat ang pasabi. 2 Timothy chapter 3. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa sa mga maibigin sa Diyos. Ilang beses ginamit yung salitang maibigin? Saan ginamit? Makikita mo, maibigin sa sarili kaysa maibigin sa Diyos. Maibigin sa salapi kaysa maibigin sa Diyos. Walang katutubong pag-ibig. Walang natural na habag sa tao. Bakit? Mahirap naman kasi talagang maging maawain ang taong makasarili. Nakita natin dyan, hindi maibigin sa mabuti. Ayaw ng tao ngayon na maayos ang pamumuhay. Ayaw ng tao. At yun ay binasa natin, maibigin sa kalayawan kaysa sa mga maibigin sa Diyos. Isipin mo, kung ang mga bagay na yan ay natural sa tao at natural sa ating lahi, natural sa ating pagka-Pilipino, natural sa ating pagiging tao, sino magliligtas sa atin sa pusong ganyan? Kaya sinabi ni Jesucristo kay Pablo, ililigtas kita mula sa bayan. Si Jesucristo lang ang magliligtas sa tao sa ganyang sitwasyon. Ang pag-ibig sa sanlibutan ang dahilan kung bakit hindi ma-appreciate ng tao ang pag-ibig ng Diyos. Kung bakit pagka pinag-uusapan ang pag-ibig ng Diyos, ang tao natutulog, inaantok, walang gana. Parang walang kuwenta ang paghahari ng Diyos. Bakit? Pagka sinasabi ng banal na kasulatan, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Alam kaya to ng maraming nagpapakilalang Kristiyano. We always hear, ang Diyos ay pag-ibig. Totoo. At ang Diyos ay mapagmahal sa makasalanan. Totoo din yon. Pero huwag nating kakalimutan na ang pinakaayaw ng Diyos ay meron tayong ibang Diyos maliban sa Kanya. Sa lahat ng Kanyang kautusan, diyan siya nagbigay ng sumpa na sinabi niya, ako ay selosong Diyos. At ako ay hahabol hanggang sa 3 at hanggang 4 sa salinlahi ng lahat ng napupuot sa atin. Maraming hindi tayo Katoliko at wala tayong Diyos-Diyosan. Pero kung mas mahal mo ang kalayawan kaysa sa Diyos, meron ka ring Diyos-Diyosan. Mas mahalaga sa iyo yung salapi mo, yung pera mo, yung material mo. O mas mahalaga yung buhay mo kaysa sa Diyos. Bakit ako susuko kay Kristo, pakikialaman niya ang buhay ko? Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan, ang sino mang iibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama.
Kung kaya't kung iibigin ka ng Diyos, ililigtas ka niya mula sa kasamaan ng sanlibutan. Sapagkat alam natin pare-parehas, kahit sa ating mga tao, dapat hindi lang tayo umiibig sa gawa, ay sa salita, kailangan sa gawa din. Kung sa ating mga tao, pinapabilib natin ang mga taong minamahal natin, edi lalong higit sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos na minamahal ka niya, ililigtas ka niya. Kailangan mong tanggapin ang pagmamahal na yan. Ang klase ng pagmamahal na sinabi niya kay Apostol Pablo, ililigtas kita sa bayan. Ililigtas kita sa masamang lahing ito na walang pananampalataya. Ililigtas kita sa lahing ito na walang ibang inisip kundi pita ng mata, pita ng laman at kataasan ng isip at walang pagpapasakop sa Diyos na kahit ang relihiyon ngayon ginagamit na para sa pansariling kapakanan. Hindi ganyan ang disenyo ni Kristo. At sinabi ng Panginoon kay Pablo, ililigtas kita mula sa bayan, sa masamang lahing ito. Sapagkat ang lahat ng nangasa sa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang masasamang pita, ang mga ng mata at ang kapalaluan ng buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas. At ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Siguro narinig mo na yung salitang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At bibigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan kung sasampalataya ka sa Kanya. Pero gusto kong intindihin mo sa talata ngayon dito na ang pagliligtas ng Diyos, ililigtas ka niya mula sa sanlibutan. Kailangan nating maligtas sapagkat ang mga tao ay mas mapagmahal sa kadiliman at ayaw lumapit sa liwanag. Kung kaya't mga kapatid, kapag ang pangangaral ng salita ng Diyos ay tapat sa banal na kasulatan, mahirap humikayat ng tao. Magtataka ka kung ang simbahan ay nangangaral ng matuwid pero kinukonsente niya ang mali, paano siya naging sa Diyos? Hindi ba? Bakit? Sapagkat sa totoo lang, ang taong walang Diyos ay allergic sa katotohanan. Allergic sa liwanag. Sinabi yan ni Kristo. John 3:19, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Isipin mo, napakaraming tao na lapit ng lapit kay Kristo, na kagaya ng lumapit sila kay Juan Bautista na hindi nila naiintindihan na patatalikuran sila ni Kristo sa dati nilang buhay. Na kapag naging Kristiyano ka, sasawayin ni Kristo lahat ng masama mong gawain. Ililigtas ka ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Bakit ko pinapaintindi ang mga bagay nito sa atin? Sapagkat yan ang realidad ng pagliligtas ng Diyos. Ganyan yan kakomplikado kung kaya't hindi yan madadaya ng tao. Tanging Diyos lang ang makakagawa niyan. Sa gitna ng lubos na pagiging makasalanan ng tao at sa tindi ng kahirapan at tukso sa sanlibutang ito, ang Diyos ay magtatabi ng tao para sa kanyang sarili. At si Jesucristo ay magliligtas
na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin sa pamamagitan ng ating sarili. Sapagkat kung relihiyon lang ang ating magiging batayan ng kaligtasan, sa totoo lang namimili ka ng relihiyon na papabor sa iyo. Kung mabuting gawa ang magliligtas sa iyo, sa totoo lang, yung kaya mo lang sundin, yun lang ang ipagmamalaki mo sa Diyos habang pinagtatakpan mo yung mga kautusan na hindi mo naman talaga kayang sundin. See? Kaya't ang pagliligtas ay gawa lang ng Diyos upang sa ganun walang taong magmamalaki sa Kanya. Kahit pa si Apostol Pablo na pagtinignan ang kautusan, lahat nasunod niya. Subalit siya'y makasalanan pa rin sa harapan ng Diyos. At sa huli, ang Diyos ay hahatol, hindi dahil sa ang tao ay ignorante sa katotohanan, kung hindi dahil sa ang tao ayaw niya sa katotohanan. Basahin natin sa ikalawang Tesalonica, 2 Thessalonians chapter 2 verse 8 hanggang 10. At kung magkagayo'y mahahayag ang tampalasan, napapatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig, at sa pamamagitan ng kanyang pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Ang pinag-uusapan dito ay ang Antikristo na lilitaw sa huling panahon. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda ng mga kahangahangang kasinungalingan, at may buong daya ng kalikuan sa mga napapahamak. Bakit sila napapahamak? Idiretso natin. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan. Hindi yan ang nakasulat yan. Hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan. Umayon ka kasi nakita mong tama, pero sa totoo, ayaw mo pa rin. Nakita mo logically, tama ang salita ng Diyos, pero ayaw mo pa rin. Ang pag-ibig may pagkagusto, may pagdanasa, na kahit pa makita mo ngayon sa oras na ito na ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos, pagka sumibol sa iyong puso ang pag-ibig sa katotohanan, lalapit ka sa liwanag. Lalapit ka kay Kristo. Sapagkat walang kasalanan ang makahahadlang sa tao para lumapit kay Kristo kung talagang nagkaroon siya ng pag-ibig sa katotohanan. At ito ay bigay ng Diyos. Kaya napapahamak ang tao hindi dahil sa tama yung relihiyon niya, mali relihiyon niya, no. Minamahal mo ba yung katotohanan na narinig mo? Kasi pwedeng alam mo, pero hindi mo mahal. Pinakikisamahan mo lang si Kristo, pero ayaw mo talaga kay Kristo. Ganyan ang pagliligtas ng Panginoon. Ililigtas kita sa bayan. At kapag ka ang tao ay niligtas niya mula sa masamang laing ito, siya ay magiging kasama sa mga hinirang ng Diyos. Sapagkat si Jesucristo ay namatay para iligtas tayo sa masamang sanlibutan. Si Pablo rin ang sumulat niyan. Galatia 1:4. Galatia 1:4, na siyang nagbigay sa ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan. Yan ang ebanghelyo. Na makatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan.
Hindi basta namatay si Kristo para sigurado kapag namatay ka, punta ka sa langit. Hindi basta namatay si Kristo para maging baptist ka pagkatapos mabautismuhan ka na. Namatay si Kristo para iligtas ka niya sa masamang sanlibutang ito. Upang pagkatapos na ikaw ay kunin niya mula sa masamang pamumuhay, ikaw ngayon ay magiging kasama sa bayan ng Diyos. Sino ang nakaisip niyan? Ang Diyos. Tuloy natin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kung kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, at ang iglesyang ito ay sumasaksi at nangangaral at nagpapatotoo sa ganito na si Jesucristo ay tunay na nagpapatawad. At yaong mga nakatagpo ng kapatawaran kay Kristo ay nagkakaroon ng isang bagong landas, sapagkat hindi ka na pagmamayari ng sanlibutan, hindi ka na pagmamayari ng diablo, hindi ka na pagmamayari ng masamang lahing ito na walang pananampalataya sa Diyos. Hindi ka na magiging pagmamayari ng sistema ng sanlibutang ito na ginagamit lang ang pangalan ni Kristo para makakuha ng simpatya sa tao. Ni hindi mo na rin pagmamayari ang sarili mo. Kapag ka iniligtas ka ng Diyos, magiging ikaw ay pagmamayari ng Diyos. Kaya kung ayaw mo sa Diyos, hindi ka magpapaligtas. Samantalang ang kaligtasan na ibinibigay ay libre at walang bayad. Kaya namatay si Jesucristo. Ang kanyang dugo ay nabuho sa krus. Hindi para maging relihiyoso lang tayo. At hindi lamang para madagdagan tayo ng kasama. Namatay si Kristo upang ang lahat ng ililigtas ni Kristo ay hindi na mamubuhay sa kasamaan ng sanlibutang ito. At sino ang magbabago sa tao? Mag-iisip ka ngayon, mahirap yung sinasabi mo, Pastor. Alam ko, mahirap yan. Kaya nga ang ipinangangaral sa atin ng Panginoon, pagtitiwala kay Kristo. Nang si Apostol Pablo ay nagsabi, ako'y napakong kasama ni Kristo. Kayon may nabubuhay ako. Hindi naman ako nabubuhay. Si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ibinubuhay ko ngayon, ibinubuhay ko sa pananampalataya, sa pagtitiwala kay Kristo, na siyang nagmahal sa akin at nagbigay ng kanyang buhay para sa akin. Ngayon, ikaw ba'y ligtas? Ligtas sa sakit? Hindi, sapagkat magkakasakit ka kahit Kristiyano ka na. At kadalasan, kahit Kristiyano ka na, sasadyain ng Diyos na magkasakit ka upang huwag kang manangan sa sarili mong lakas, kundi manangan ka sa biyaya ng Diyos. Pero ang tanong, kay Kristo ka ba? Pumunta ka sa ospital, marami ding tao doon na hindi sa Diyos na nagtitiis sa kanilang sakit. Ikaw ba'y ligtas? Ligtas sa kahirapan? Hindi. Sapagkat maraming banal na tao na dumaan sa paghihirap kahit sila ay mga anak ng Diyos. Huwag na tayo magpakalayo-layo. Si Jesucristo walang kasalanan na buhay ng mahirap. Ayon sa kalooban ng Diyos. Pero nunca, kahit kailan, hindi namuhay si Kristo na parang tao lang na alipin ng masamang sistema ng sanlibutang ito. Nasa Kanya ay meron tayong katubusan
sa pamamagitan ng kanyang dugo para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Alam mo yung salitang katubusan? Yung termino na yun yung term na yun ay nagpapakita ng pagmamayari. Tinubos ka ng Diyos. Sa pagpapatawad niya sa iyo, tutubusin ka niya, sa kanya ka. Kaya hindi maaari na magpapahayag tayo ng pananampalataya natin kay Kristo, pero talagang ayaw naman natin kay Kristo. Pinakikiusapan ko kayo ngayon na makipagkasundo kayo sa Diyos. Sapagkat darating ang Panginoon at lahat ng bagay lilipas. Maaari mo kang tanga ako sa sinasabi ko. Kagaya ni Apostol Pablo na sinabihan siya ni Agripa, Pablo, nababaliw ka. Ayaw niyong maniwala sa Ebanghelyo ni Kristo pero naniniwala kayo sa multo. Huwag niyong sabihin na kailangan ko maging pragmatic. Kung naniniwala kayo sa mga bagay na spiritual, sa palagay ko, naniniwala kayo sa kaluluwa ng tao, may sasabihin ninyo, Pastor, hinihikayat mo kami maging Kristiyano. Oo, hinihikayat ko kayo maging Kristiyano. At yan po ang dahilan kung bakit hindi man kami nakakulong dito at hindi man kami nakatanikala. Pinili ko nang maging nakatanikala sa pulpitong ito. Sapagkat marami pang ililigtas ang Panginoon. Sana iligtas tayo ng Panginoon. Magdesisyon kayo. Kailangan nyo si Kristo. Si Apostol Pablo rin mismo nagsabi, kung ipahayag mo sa iyong bibig na si Jesucristo ay Panginoon, si Jesucristo ay Panginoon. Kaya ang haba-haba ng paliwanag natin sa gabing ito patungkol sa pagiging Panginoon ni Kristo. Sapagkat hindi yan basta salita. Parang kagaya ng honesty. Such a lonely word. Because pwede kang nagsasabi ng isang bagay na hindi yun totoo sa'yo. Oh, subalit ganito. Anumang bagay sa'yo, sa palagay mo, ang magiging dahilan para hindi ka tanggapin ni Kristo, huwag ka nang tumingin sa sarili mo. Tumingin ka kay Kristo. Sapagkat kung lalapit ka sa Kanya, hindi Kanya tatanggihan. Ang kailangan mo higit sa lahat, kaligtasan. At walang titiyak sa iyo niyan, maliban ang Panginoon lang. Wala ka maaari makitang liwanag dito. Sa mahabang panahon, inakala ko rin na ako'y naglilingkod sa Diyos. Pinagsikapan ko rin na mamuhay na kagaya ng isang Kristiyano. Sapagkat simula pagkabata, binabasa ko na ang Biblia. Subalit ang aking pamumuhay ay wala ring pinagkaiba sa pamumuhay sa sanlibutang ito. Gumagawa ako ng kasalanan na hindi ako natatakot sa Diyos. Ang masaklap ba nito dahil marunong ako sa Biblia, ang mga bagay sa Biblia, ang pinangaharang ko para hindi ko ayusin ang mga kasalanan ko. Sa palagay ko, Kristiyano ko. Pero dumating ang panahon sa kanyang kagandahang loob. Wala akong nakitang ilaw. Wala akong nakitang himala. Subalit ang kabigatan ng kasalanan ay sobrang bigat. At naghahanap ako ng kapayapaan. Inasam-asam ko na parusahan din ako ng Diyos kagaya ng isang mabuting ama sa kanyang anak. Subalit hindi ako pinarusahan ng Diyos.
At nakakatuwa na hindi ka pababasahan ng Diyos. Kaya lang may sinabi sa Biblia, kung hindi kayo pinababasahan ng Diyos sa kabila ng gawa ka tayo ng kasalanan, hindi kayo mga anak ng Diyos. Sapagkat sinong ama ang hindi magpaparusa sa kanyang anak? At lalong nagpabigat sa aking kalooban. At sinabi ko sa Panginoon, O Diyos, mahabag ka sa akin. Ako ay makasalanan. Kasalanan ako. Totoo yan. Walang karunungan sa Biblia ang magliligtas sa iyo. Maliban ang karunungan ng pagkakilala kay Kristo bilang tanging tagapagligtas. Kaya, bakit binanggit ko yung mga bagay na yan patungkol sa aking karanasan? Sapagkat yung binasa natin sa Acts 26 ay karanasan ni Apostol Pablo. Hindi ko ba inusig ang iglesyang ito? Inusig ko ang iglesyang ito. Marami rin akong ginawang kasamaan sa iglesyang ito na naging dahilan para maraming, hindi ko alam kung Kristiyano ba yun o mga hindi, nagsipagtalikod sa pananampalataya, sumunod sa yapak ko. Hindi ako karapat-dapat na maging mangangaral at maglingkod sa Diyos. Kaya pinahahalagahan ko ang trabahong ito. Sapagkat sa pagkaalam natin ng pagkatakot sa Panginoon, ating hinihikayat ang mga tao. Kaya, sa kabila ng maraming hindi sasampalataya, gayon pa man laging matapat ang Panginoon. Di tayo nawawala ng pag-asa sapagkat si Jesucristo ay buhay sa atin. Ngayon, kung ikaw ay ligtas, dapat naririnig mo ang boses ni Kristo. Sinabi ni Jesucristo, naririnig ng aking mga tupa ang aking tinig. Sila'y susunod sa akin. At bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kahit kailan hindi sila mapapahamak, ni hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng aking Ama. Mga kapatid, maliban na makita natin ang kaharian ng Diyos, hindi tayo makakatagpo ng tunay na kaligtasan. Sapagkat maliban na ang tao ay panganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. Nawa ang inyong pananampalataya ay magdulot sa inyo ng isang tunay na pagpapasakop kay Kristo at sa kanyang biyaya. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, hindi kayo sa ilalim ng batas. Ang kasalanan ay hindi maghahari sa inyo. Sapagkat wala tayo sa ilalim ng batas, kundi sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Ngayon, maaari mong sabihin, O Diyos, mahabag ka sa akin. Ako'y makasalanan. Pero, wag mong isipin na patatawarin ka ng Diyos dahil sa sarili mo. No. Patatawarin lang tayo ng Diyos dahil kay Jesus Christ. Sapagkat bawat kasalanan dapat pagbayaran. Pero anong ipambabayad ko? Wala. Wala akong kayang ipangbayad sa Diyos. Kaya nga si Jesucristo namatay. Kaya sabihin natin, O Diyos, mahabag ka sa akin, ako'y makasalanan, alang-alang kay Jesucristo na namatay para sa akin. Iligtas mo ko mula sa masamang lahing ito. Iligtas mo ko mula sa kapangyarihan ng dyablo. Iligtas mo ko mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Iligtas mo ko. Alang-alang kay Kristo na namatay,
Sapagkat kung ipahayag mo sa iyong bibig na si Jesucristo ang Panginoon mo, at magtitiwala ka ng buong puso, na siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Ngayon, ikaw na lang yan at ang Panginoon. Ngayon, kapag ka ginawa mo yan, kagaya ni Apostol Pablo, binigyan siya ng Diyos ng instruction. Ganito ang gagawin mo. Kapag ka ginawa mo yan sa gabing ito, itong sunod mong gagawin. Mamaya, pagkatapos ng ating gawain, tatayo ako dito. Lumapit kayo sa akin. Mamaya tapos ng gawain, hindi ko kayo iimbitahan, walang pataas-taas ng kamay. Pero kung alam nyo na niligtas kayo ng Panginoon ngayong gabing ito, sa simpleng pagpapahayag, "O Diyos, mahabag ka sa akin." Ako'y makasal. Mamaya pagkatapos ng service, mag-usap tayo at mananalangin tayo para sa iyo. Gayon pa man, hindi ako pwedeng manalangin para sa iyo. Manalangin ka, "O Diyos, ligtas mo ko." Sapagkat kung sa sinabi ni Kristo ngayon, sino mang lalapit sa Kanya, hindi niya itataboy. Hindi niya itatanong sa iyo, "Bakit? Mabait ka ba?" Hindi niya itatanong sa iyo, "Bakit? Ano bang meron ka? Bakit kita ililigtas?" No. Lumapit ka. Sabi mo, "Panginoon, kung hindi mo ko ililigtas, sino pa magliligtas sa akin? Ikaw lang magliligtas sa akin." So, kung pagkatapos ng gawain ito, ipinanalangin mo yan, ito lang ako. Matatapos tayo, mananalangin tayo, magkakainan tayo. Kahit habang nagkakainan, dito lang ako. Dahil sino man sa inyo, sa palagay ninyo, ay nanalangin sa panalangin na yan, "Panginoon, iligtas mo." At nalaman mo na iniligtas ka ng Panginoon sa pananampalataya mo kay Kristo, sabihin mo sa akin para may panalangin kita. O mga kapatid, napakaganda ng Ebanghelyo. Nakita niyo ba ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin? Hindi niya tayo niligtas kasi ginawa niya lang tayong baptist. Inalis niya tayo dahil galing sa masama nating pamumuhay. At hindi natin yun gawa. Gawa yun ni Kristo. Again, yan ang pangangaral sa gabing ito. Acts 26 verse 17. Ililigtas kita sa bayan. Manalangin tayo. O Diyos, banal at makapangyarihan ka sa lahat. Kumilos ka sa aming mga puso. Ito ay hindi persuasion ng tao. Balit nagtitiwala kami sa iyong Santong Espiritu, sa iyong banal na Espiritu. Na nung oras na ikaw ay aming tinawagan, dininig mo kami, at sa araw ng kaligtasan kami po ay iyong inabot. O Diyos, mahabag ka sa amin. Maging mabiyaya ka sa amin. Tulungan mo ang mga kasama namin dito sa gabing ito na nangangailangan. Na kinikilos mo sa pananampalataya kay Kristo. Salamat sa kabutihan mo. Tunay ang sinasabi ng kasulatan, ang kaligtasan ay sa Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan sa amin. Tulungan mo
ang mga tumawag sa iyo sa gabing ito na magkaroon ng lakas ng loob na sabihin na sila'y nanalig sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Meron sa inyo meron sa atin na nangangailangan ng kapatawaran at kaligtasan. Hingiin mo sa Panginoon alang-alang kay Kristo. Dahil sa kamatayan ni Kristo, dahil sa kanyang muling pagkabuhay, dahil sa kanyang kabanalan, hindi dahil sa atin, wala tayong dahilan para maligtas. Ang kailangan natin awa ng Diyos. Ang kailangan natin tulong ng Diyos. Ang kailangan natin habag ng Diyos. Ang kailangan natin ay Espiritu ng Diyos. Diyos, habag ka sa akin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang aming samot dalangin. Amen.